All his salary ay sa kanyang gastusin lang napupunta. At nakakahingi pa siya sa akin ng additional budget dahil kulang daw yung pera niya. Hindi ko maiwasang bumigat yung pakiramdam ko. 4 years na kami in a relationship and 2 years living together. I am 29 and 32 na yung partner ko. Pareho kaming may anak sa una. He has 2 kids at ako naman ay isa. Pareho nang may kanya-kanyang pamilya ang mga dati naming partner. At may mga panibagong anak din sa bago. Kasal sila ng past partner niya at ako naman ay hindi. Kami naman ang partner ko right now ay wala pang anak at focus kami pareho to sustain yung needs ng mga anak namin. Yung mga anak niya ay nasa binan niya habang yung sa akin naman ay nasa nanay ko rin. Since palipat-lipat kasi ako ng trabaho. Mabait ang partner ko. Sobrang maalaga, mabait, maasikaso, mahaba ang pasensya at lagi niya akong iniintindi. Siya halos lahat ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Linis, laba, luto, halos wala na akong iisipin pa pag uwi ng bahay. Talagang magpapahinga na lang. We both agreed na hindi na kami mag-aanak pa and magfo-focus na lang kami sa mga anak namin sa una. The problem is hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. We're living together and tanggap ko kung ano ang sitwasyon namin. Kaya lang minsan ay hindi ko maiwasan na sumama ang loob. When it comes sa pagbabudget niya. Ako yung nagbabayad ng lahat ng bayarin, kuryente, tubig, upa ng bahay, installment ng sasakyan, loans, pang grocery, and other expenses. I am earning threefold compared sa earnings niya. And I understand na gusto niyang spoil ang kids niya. Makapagbigay ng malaking sustento sa binan niya and only salary ay sa kanya lang gastusin na pupunta. Hindi ako nakikialam sa sahod niya kasi siya rin yung nagbabudget sa loob ng bahay. Kaya lang minsan hindi ko maiwasan na bumigat yung pakiramdam ko. Lalo na pag nahingi siya sa akin ng additional budget at kulang daw yung budget niya. I'm giving him 5K budget for 2 weeks. At ang sa akin lang, sana kahit papaano magtira naman siya ng para sa amin. Maglaan din siya ng budget para sa gastusin namin sa pang-araw-araw. Kasi yung sahod ko na kahit na malaki, halos wala rin namang natitira. Sa dami ba naman ng bayarin? And also, nagbibigay rin ako sa magulang ko ng allowance nila since andun yung mga anak ko. Hindi ko alam kung tama ba yung nararamdaman ko or selfish lang ako or what. I need real talk advice sa kung ano ang dapat kong gawin sa nararamdaman ko. Letter sender, Elsa. Mami, alam mo dapat sa una pa lang ay pinag-uusapan nyo na yan. Hindi pwede yung sasabihin mong mabigat yung pakiramdam mo pero hindi mo naman inaalis yung bigat. Abay, samahan mo ng plano at pag-uusap kung ano ang nagpapabigat sa'yo nang magkaroon kayo ng toka at hatian. Kung sakali na hindi siya agree kasi nasanay na siya sa ganyang setup, abay mag-isip ka. And if ever ma-raise mo at wala namang problema at naiintindihan ka niya, much better kasi meaning importante ka talaga sa kanya. Better to raise your problem as early. At eto naman yung real talk advice ng mamilan mo. Andun na tayo sa magandang katangian niya na nabanggit mo. Understanding and all, masipag sa bahay. Pero yung ikaw lahat, sa loan, sa bahay, sa grocery, at nakakahingi pa ng allowance na 5K for weeks. Samantalang hindi naman nag-aabot sa'yo. Paano hindi bibigat yung pakiramdam mo, hane? Pinasan mong lahat. Malayo pa ang Semana Santa, nakakalahati ka na ng pagpapako. Ang tanong ko sa'yo, hanap mo ba'y katulong lang or lalaki lang? Kasi kung katulong, ganyan na ganyan ang sistema, taga-budget at alaga ang bahay. Kung lalaki yung habol mo, alam mo na malaking ambagang edits niya tapos nagagatasan ka yung pa. May work pero sa kanyang earnings lahat. Nakakahingi pa at pumapayag ka sa ganyang setup. Parang wala ka ring lalaki sa buhay kasi ganun din naman ang system, wala ka rin namang katuwa. Mami, wala kang maiipon para sa anak mo. Hindi na nga nakakabigay, nahihingan ka pa. Abay, mag-isip-isip ka naman. Hindi habang buhay kang malakas at nagtatrabaho, paano ang anak mo? Sige nga, yung mga anak niya tamasa, yung anak mo paano? May anak ka, tatanda ka, yun ang paghandaan mo. Hindi ka selfish, mami, may pagka walang masamang magmahal at maghanap ng lalaki pero wag naman yung baklang-bakla ka, te.